sa inyo itong mga ICS pistols natin. So meron tayong 4 na models ng ICS dito sa store. So ACME, yan. So ito yung Acme. So 5.1 high capa pistol. So ito mga TM spec to. Hindi naman siya siguro, sabihin natin siguro mga 90% TM spec. Kasi based on our experience, hindi siya may mga parts na hindi drop in. So minsan talagang kailangan mo mag-modification, lalo na sa mga pistols natin. Hindi siya totally, for example, WE din parts. Pero kung lalagyan mo siya ng ibang parts, ibang brand, minsan mag-require siya ng modification. So, slight modification is okay, pero siguro yung mga sobrang mods, gaya ng medyo may tatabasin ka na, hindi na siguro okay yun. Pero kung may mga file ka lang, may mga lilihain ka lang, okay lang siguro. Pero yung mga tatabasin na talaga, yung may mga ikakat ka na, hindi na siguro okay yun kasi hindi na magka-function na maayos yung unit. So, this one is the Carnotaurus. ICS Carnotaurus. Then, yung bago sa list natin is the High Kappa Legacy. I think 4.3 siya. Ayan. So, ito yung kabilang side. Then, ito matagal na to. XAE na BLE. So ito yung parang ano nila, parang Glock 70 nila. Ayan. So pogi din to guys, lightweight, perfect for sidearm. So in terms of so sa pagpili ng pistol, ayan, kung newbie ka, naghahanap ka ng sidearm, siguro okay ang option na Glock, mga Glock 17, yung mga hindi naman sobrang bibigat gaya ng mga ako kasi before newbie, sa game site pinakauna ko talagang sidearm is T-Rex. Guys, sobrang bigat, hindi ko tawag dito magamit ng maayos kasi nga sobrang bigat niya. Hindi ko rin ma-holster na maayos kasi sobrang laki niya. Ang perfect talaga is Glock 17. So yun din ang gamit ko for sidearms. Kasi way back, ano lang tawag dito, war games lang. Then, yun nga, na dumating na yung mga, practical shooting. So, dumami na rin ng options for pistol. So, kung practical shooting naman, go for Tokyo Marui, KJ Works, Norwich, ano pa ba? Okay din naman si WE, okay yung mga T-Rex nga for competition. Entry level guys, okay yun. So, VFC. Ano pa ba? So, yun lang yung, kung may nakalimutan man ako, link, comment nyo na lang below. So, yun yung mga pistols, options for practical shooting. So, yun yung mga magaganda. Pero, the best pa rin, Tokyo Marui guys. Kasi yun yung may mga parts aftermarket. Yun yung, kumbaga malawak yung range for parts, upgrade parts. Madami kayong pagpipilian, madami kayong maiko-customize. Ito rin, okay din to guys. Ayan, si Carnotaurus. Kasi mga TM spec din to. So, pag sinabing TM spec, compatible siya. Again, yun nga, nabanggit ko kanina, hindi man 100%, 90% compatible. So, yung mga mods, extra mods kasama yun sa pag-install dun sa, or pag-customize dun sa unit. So, BLE, ICS. So, i-test natin itong Carnotaurus at saka yung 4.3 na legacy na lang. So, si Carnotaurus guys, naka-split slide. Ayan, makikita nyo naman yung hatid dun sa slide. Then, kung mapapansin nyo, meron na siyang mga holes dyan. Yan ay para dun sa mga tawag dito, kung may makikita kayong mga race gun, pang race gun mount, yun. Dito i-mount yun. Then, hindi ko alam kung ngayon lang to nag-orange nozzle.
Pero I think before red, hindi ko sure. Pero yung internals niya, naka master modes na siya. Teka, check natin kung ano exactly. So yung slide is aluminum, nakalimutan ko sabihin. Then naka TDC half chamber na siya, compatible with TM spec. So naka master modes R-hop system na rin. Then naka Revo 2 high performance valve system. And yung fire control system niya is steel made na. Compatible din with TM spec. Then yung sear spring niya is stainless steel na rin. Adjustable din pala yung trigger niya. So dito sa Carnotaurus adjustable, same with Legacy and itong ACME. So lahat sila, itong tatlong to is adjustable. Okay, so may kasama na rin pala siyang steel 14mm na adapter. So kung magkakabit kayo ng tracer unit, compensator, suppressor, meron na tayong kasamang adapter. So meron na rin kasamang cleaning rod, guys. Then ito, tsaka magazine. Yung magazine niya pala ito. So TM spec to, meaning wala siyang o-ring dun sa inlet niya. Okay, so itong unit na to, best works for 0.30 unit. So hindi siya, kumbaga magka-function siya na maayos, napapakita niya yung full potential niya sa bigat na 0.30 BB. So wag niyo babalahan to ng 0.28, 0.28 pababa. Okay, so dapat ang bala niya is 0.30 pataas. So i-test natin to check kung ilang FPS siya out of the box. Ayan, so ito guys, papakita ko sa inyo ha. Teka, buga ko lang yung una. Ayan. So pag magkakarga, pag TM spec yung magazine, walang o-ring sa loob. So normal yung maglalabas siya ng gas. So hindi ko alam, pero ayun, siguro tinawad na silang maglagay ng o-ring. Pero pwede naman natin lagyan ng o-ring. Ang pinaka the best dyan, bili kayo ng lighter, may 3 o-ring doon para dito. Yung dalawa, reserva nyo, yung isa, lagay nyo na dito. Isusuksok lang naman yan, i-fit lang dun sa mismong inlet. Ayan, so relax lang kayo pag ganyan ha. Hindi yan defective. So dun sa iba kasi, sa mga newbies, medyo nervyoso pagka ganon, defective agad. Hindi siya defective. So iti-test natin to check kung ilang FPS out of the box. So ngayon, ang bala ko lang is 0.20. Since magko-corona lang naman tayo, yun lang, okay lang, susukatin lang natin ang corona. Pero again, pagkakukuha ng unit nito, ACME, Legacy, at saka itong Carnotaurus, 0.30 guys ang gamitin nyo. So ipuputok ngayon na malayo since naka R-hop system naman na siya. Teka, iyan na natin, loob natin. May nagbara. Ayan. So FPS out of the box is around 320. Medyo mababa lang siya, no? Pero sa pistol talaga guys, ganyan. Ganyan siya nag-range 300 to 350. Kung gusto niyo medyo malakas na pistol, go for power up pistols or revolver. Or yung medyo mas mahabang length ng pistol, gaya ng mga W-Dragon, Alpha ng Army Armament. So yun yung mga malalakas na FPS. Pero again, range ng mga FPS ng mga pistol is around 300 to 330 lang. So nagkakaiba lang yan sa performance, kung gaano kalayo bumabato yung pistol, kung gaano siya ka-accurate, kung gaano kaganda yung groupings nga. So dun lang sila nag-differ. And kung ano yung gaano kaganda yung materials na ginamit out of
materials na ginamit dun sa panlabas niya. So, ayun. Kasi usually, ayun nga, nire-recommend namin dito is WE pagka mga newbies. And nagtatanong sila ano ba yung diferensya between ganito at saka ganito. So, yun, nagkakaiba sila dun sa mga nabanggit ko kanina. By the way, naka-hammer pad protection na rin pala siya. Ayan, hindi ko nabanggit kanina. So guys, ayun, for details, ay medyo naligo na ng lubricant to. Kasi nakita ko tuyo yung nozzle, tuyo yung likod. So medyo napaliguan natin siya ng silicone. Pero hindi, ngayon ko lang ginawa to kasi tuyo nga. So siguro galing sa biyahe, talagang natuyo talaga yung ano. So, ayun guys, eto, test muna natin. So yung Legacy is color black base plate. So medyo mamabilisin ko na kasi bago open na tayo. Ang daming kailangan tapusin. So ito yung Legacy. I think ayun nga 4.3 lang siya, hindi siya kasing haba nung 5.1 ng Carno Taurus. Chrono check. Ayan, sa 300 FPS out of the box. Okay. So guys, ito check nyo na lang. Hindi pa. Sorry, hindi siya nagano. Teka, ubusin natin. Kulang sa gas. So, ayun. ICS Legacy. So, hi Kappa. So, check nyo na lang to guys sa Google Drive natin. And, ano to, under December arrivals. So, wala pa tayong masyadong units na dumadating ngayong January. Ito pa lang yung first batch. Itong Lancer Tactical, yung first batch natin ng madami tayong units na dadating. So, guys, ayun, check nyo na lang to. December arrivals, ICS pistols. Sobrang quality, sobrang ganda. And kung may mga questions kayo regarding units, PM kayo sa page namin, Mavs Hobby PH.